sa ulo ng mga nagbabagang balita. Mga taniman ng gulay sa Atok Benguet binalot ng anda. Pagdami ng kaso ng pagkalunod sa mga baybayin ng La Union ikinaalarma. Decongestion ng BJMP mail dorm sa Baguio City tinututukan. Tulong at programa ng ilang ahensya ng gobyerno sa Ilocos Region inihatid. At Black Soldier Fly posibleng makatulong sa problema ng lungsod ng Baguio. Bagamalong Maamyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Nagbabala ang Baguio Flower Festival Foundation Incorporated sa mga naglipa ng bogus na maaaring itinda ng mga stalls sa nalalapit na Baguio Market Encounter at Session Road in Bloom. Magbabalita Charles Limon. Isang linggo na lang magbubukas na ang Panagbanga Festival 2023. Ilan sa mga parte ng pagdiriwang ang Baguio Blooms Market Encounter at pamosong Session Road in Bloom. Sa darating na linggo, magsisimula ang pagtanggap ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated o BFFFI ng mga application para sa stalls. Pero ayon sa BFFFI, may kumakalat ngayon na bogus na alok tungkol dito. We also received reports that the Session Road in Bloom will be extended for more than 1 week. So again, wag po kayong maniniwala because that will only be held for 1 week. That's from February 27 until March 5, 2023 and wala pong extension. Alok umano ng mga scammers ang 120,000 pesos na renta ng stall sa Session Road in Bloom at magtatagal umano ang mga ito ng 2 linggo. Aabot naman sa 140,000 pesos ang alok sa Baguio Blooms Market Encounter. Market Encounter sa Burnham, our arrangement with the event organizer there is for 1 month only. And the agreement, the maximum charge that they will be charging for every stall is 60,000. Maaring ipagbigay alam sa mga otoridad o sa BFFFI ang mga ganitong modus. Sumangguni na ang grupo sa PNP para sa investigasyon ng naturang modus. Nilinaw ng pamunuan ng Flower Festival na magtatagal lamang ng 1 buwan ang market encounter habang 1 linggo naman sa Session Road in Bloom. 330 stalls to be set up along Session Road and part of Calderon Street. We have 3 sizes. The biggest one is 4 by 4.5 meters. The medium is 3 by 4.5 and the small one is 2 by 2 meters. Samantala, binawasan ngayong taon ang mga stalls sa market encounter. Mula kasi sa halos 500 stalls, binawasan ito sa higit 100. Ipagbabawal din ang subleasing sa mga stalls. At least doon, we will terminate the contract of that event organizer. And second, and more importantly, the event organizer of market encounter is not supposed to pay anyone any amount kung may humihingi, kung sino man. Okay? The only payee based on the bid that she made should be payable only to the Baguio Flower Festival Foundation. Ang lahat ng mga ito ay pagtitiyak ng BFFFI na malinis at patas ang pagdiriwang ng Panagbanga. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Marami ang nagulat sa pagbalot ng andap sa Atok Benguet. Mga pananim pinangangambahang masira. Magbabalita Jose Robert Inventor.
Alas 6 ng umaga nang mapansin ni PJ mula sa Atok Benguet ang makapal na yelong bumalot sa kanyang sasakyan. Nang makita ito, agad niyang naisip na puntahan ang kanyang taniman. Nasurpresa ito dahil nabalot na ng tumigas na hamog ang mga halaman. Ito ang tinatawag na andap o frost injury. Yung temperature kasi pag nagiging 10 degrees and below, in 3 days, sigurado yan na may mag-frost doon sa banda. Ngayong araw, pumalo sa 9 degrees Celsius ang naramdamang temperatura sa Atok Benguet. Kita na ito yung temperature. January 26 ng umaga. Grabe yung kapal ng yelo dito sa Atok. Bakas rin sa mukha ni Tatay Arnel ang pagkadismaya nang makita ang aanihin na sanang mga pananim. Matigas Matigas na kasi ang yelo at unti-unti nang sumisikat ang araw. Ganyan ang mangyayari. Nangangamba itong malanta at masira ang tanim na repolyo, carrots at iba pa. Puting-puti na naman yung ating mga gulayan. Alas 7 na ng umaga ngayon, umakyat ako kasi mag-harvest ng gulay. Hindi ko alam ito yung mararatnan ko dito. Ang kapal ng yelo, sobrang lamig. Ang naranasang andap ay bunsod daw ng northeast monsoon o amihan. Asahan naman umano ang pagbaba pa ng temperatura sa pagpasok ng Pebrero. Puti yung mga yung yelo. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Puting-puti size. Patuloy naman ang pagtutok ng Baguio City Jail male dorms sa mataas nilang congestion rate. Bagong gusali sa mga PDL, balak itayo. Narito ang balita. 412 persons deprived of liberty ang pinagkakasya sa dapat sanay 153 ideal capacity ng Baguio City Jail male dorm. Umaabot sa 19 na PDL ang nakapiit kada selda. Ito ay kahit pa 4 square meters kada isang PDL ang standard sa 28 dorm cells. Our jail is really congested. 266% I believe yung congestion natin. As of today, we already have 412, no? Yung jail population natin. Medyo malaki talaga yung ating congestion. Para mabawasan ang congestion, pinabibilis na nila ang paglilipat sa Bureau of Correction ng 20 insular prisoners o mga napatawan na ng mahigit 3 taong pagkakakulong. Pinalalakas din nila ang mga drug rehabilitation programs. Sana makonsider din for those allowed for early release using those modes. Katunayan, kamakailan lang ay 50 PDL ang isinailalim sa random drug test. Ang pagninegatibo dito ay maaaring makatulong sa mas mabilis nilang paglaya. Masaya naman ang male dorm sa natatanggap na suporta at alalay ng pamahalaang lungsod ng Baguio. Yun naman ang kagandahan because we have a very supportive city. Meron na tayong lahat na use of RAC ng BGMP with the city government of Baguio. Yun, yung funding na lang for the building, construction of the building. Ang loteng ito ay sa Asin Road, Baguio City. Bagamat ganito ang kasalukuyang sitwasyon sa mga selda ng male dorm, payapa naman daw ang mga PDL at walang naitatalang kaguluhan. Malaki raw kasi ang naging ambag ng malamig na klima ng Baguio. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, pagdami ng kaso ng pagkalunod sa mga baybayin ng La Union, ikinaalarma ng La Union PPO. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Baboy, baka, kabayo, kalabaw, kambing, manok, lahat ng ito pwede sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Puno ng essential vitamins, probiotics, calcium at electrolytes. Kikita ka, garantisado at sigurado ang pag-asenso. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan?
yung leso masakit ang ulo. Sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ikinaalarma ngayon ng La Union PNP ang pagtaas ng bilang ng mga nalulunod na mga residenteng mula sa Baguio at Benguet sa baybayin ng La Union. Ating alamin ang mga tips para sa ligtas na paglalangoy kay Charles Limon. Mula Disyembre hanggang sa buwan ng Enero, umabot sa 33 ang naitalang patay dahil sa pagkalunod sa mga baybayin ng La Union. 13 dito ay mga residente ng lungsod ng Baguio at probinsya ng Benguet. Benguet. So I assume na yung iba talaga, pag nakainom na, dahil nga mataas ang buoyancy sa tubig, nakakalutang sila, natutuwa sila. So hanggang napapadpad sila sa malalim na porsyon. Tapos doon sila natatamaan ng malaking alon. Kaya tinututukan ito ngayon ng La Union Police Provincial Office. Meron tayong provincial ordinance tungkol dyan. So yun din ang isang tinitignan natin para at least ma-implement natin. Yun ang intervention natin. Tapos sa DOT accreditation din ng mga beaches, yun din ang nire-require. Sa pagbisita ni Police Colonel Lambert Suerte, Provincial Director ng La Union PPO sa Baguio City Police Office, nagbigay ito ng ilang paalala sa ligtas na paglangoy. Kinakailan talaga, we always wear our reflectorized na vest para protection device para kita ka. Tapos nag-uusap-usap sana may swim plan. I advise na magkaroon ng swim plan yung mga families na pupunta doon. Para kung may mga bata, babantayan ng mga adults. Kung adults naman ang lalangoy, dapat alam din ng adults na kasama nila kung saan sila portion na naglalangoy para nagbabantayan. Sa kabuuan, aabot sa 11 ang mga coastal municipalities ng probinsya. Nakipag-ugnayan na ang La Union PPO sa mga ito upang matiyak na ligtas ang mga baybayin sa inaasahang dagsa ng mga bisita sa darating na summer season. Balak magsagawa rin ng inspeksyon ng PNP at Coast Guard, katuwang ang iba't ibang ahensya sa iba't ibang beach resorts sa probinsya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Iba't ibang programa naman ang hatid para sa mga residente ng Region 1 ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Magbabalita Jose Robert Inventor. Upang matugunan ang supply ng dugo sa La Union, isang bloodletting activity ang idinaos ng Provincial Health Office at pamahalaang panlalawigan ng probinsya. Aktibo namang nakilahok ang mga government employees. Umabot sa 42 bags ng dugo ang nakolekta. Agad nila itong tinurn over sa La Union Medical Center na blood bank ng La Union. Umaasa naman ang pamahalaang panlalawigan na madagdagan pa ang mga blood donors lalo pa at magkakaroon muli ng 2 pang blood donation drive. Steel cabinets, laptops, tablet, printers at projectors naman ang hatid ng pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Sur sa 10 LGU na benepisyaryo ng Digital Modernization Program for Early Childhood. Layunin nito na mabigyang suporta at dagdag na modernong kagamitan ang mga daycare workers para sa mas modernong pagtuturo sa mga bata. Abot tenga ang tuwa ng mga gurong nakatanggap nito. Humigit 700 barangay nutrition scholars ng Ilocos Norte ang nakatanggap ng cash incentives kahapon.
Game na game si Governor Matthew Marcos Manotoc sa pagpapapicture kasama ang barangay health workers ng probinsya. Sa bisa ng Presidential Decree number 1569, kinakailangan na magkaroon ng isang barangay nutrition scholars sa buong bansa upang matutukan ang nutritional status ng mga bata at magsilbing tulay ng komunidad sa mga serbisyong pangkalusugan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Pag kayo ay naghiwalay na mag-asawa at hindi kayo kumuha ng judicial declaration of nullity or annulment of marriage, but you live separately as husband and wife. Tanong, can the husband change the wife as a beneficiary doon sa kanyang SSS, PhilHealth, sa kanyang insurance? At meron tayong Republic Act 8262, yung SSS law. Ang sinasabi niya ay only the legitimate spouse can be a beneficiary to the benefits given by the SSS. At hindi naman niya sinabi na you should live together. No? Ang sinasabi lang niya, basta in-record nyo na siya yung legitimate spouse, even if you are separated, hindi mo pwedeng tanggalin, hindi mo pwedeng palitan yung asawa mo and put in another person as a beneficiary doon sa mga benefits that you will obtain from SSS, PhilHealth, o insurance, etc. Susunod, Black Soldier Fly posibleng makatulong sa problema ng lungsod ng Baguio. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk tea ng batang 90s, taratati ng itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Posible raw solusyon para sa pagdami ng mga basurang nabubulok sa Baguio ang isang langaw. Atin niyang alamin kay Charles Limon. Umaabot sa 400 tonelada ng basura ang itinatapon ng Baguio City kada araw. 40% o 160 na tonelada ng mga ito ay mga nabubulok. Sa pagkawala ng Environment Recycling System o ERS machine ng lungsod, ilan sa mga nabubulok ay itinatapon na lang sa landfill. We had to contend with because we had a lot of bio in terms of the restaurants and hotels kasi tourism area tayo. So definitely food waste will become a big factor there. Kaya si Roland, o mas kilala bilang Dr. Brahman, suhestyon ang pag-aalaga ng Black Soldier Fly. Wala kang itatapon dyan. Actually, nag-incorporate ka ng itatapon, doon sa itinapon mo, umiikot-ikot na lang. Wala ka na itatapon. Tubong Sagada Mountain Province si Roland at isa siyang trained veterinarian. 5 taon na siyang nagpaparami at nag-aalaga ng Black Soldier Fly. Pwede raw alagaan at paramihin ang mga ito kahit sa maliliit na espasyo. Ang babaeng adult Black Soldier Fly kayang mangitlog ng 200 hanggang higit 500. Pero kailangan daw ang tiyaga at diskarte sa pag-aalaga ng mga ito. Nagkamali ka sa pag-manage mo sa basura, mangangamoy na yan. Lahat na ng kapitbahay mo, kalaban mo.
So bago pa mga amoy yan, dapat kinain na ng black soldier fly yan. But again, ang unang kinakain ni black soldier fly, itong mga bababaho, rating na. Kinokonsumo ng mga black soldier larvae ang karamihan sa mga nabubulok na basura gaya ng mga pinagtabasan ng gulay, tira-tirang pagkain at iba pa. Ang kanilang dumi pwedeng gawing pataba at soil conditioner. Ang larvae naman pwede ring kainin ng tao at ng mga alagang hayop. Baka yan na yung source of protein natin sa human. Kasi in some other countries, they're already using it. Ang hipon na crispy. Sarap. Malinamnam. Sarap talaga. Panalo. Pwede siyang iulam. Masarap. Para siyang fried din na karne na crispy. Pag-aaralan pa ng lungsod ang paggamit nito para sa pagresolba ng problema sa basura. It could be manageable if we have the facility. So yun ang sabi ko, tulungan mo kami kay Mayor para i-work out natin with the council so that baka sakaling mabigyan ng pundo to, malaking bagay na rin kung yung 36%, sabihin mo out of the 36%, sabihin mo 20% of that is compostable pollutant process, then napakagandang malaking bagay yon sa pag-manage natin ng waste. Sa paggunita ng lungsod ng Zero Waste Month ngayong Enero, ipinapakilala ni Roland ang pag-aalaga nito sa kanyang Zero Waste booth sa Malcolm Square, Baguio City. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.